Leadership is the key to make the good work and quality relationship. Leadership for change and quality. Ang isang pinuno sa kabuuang pamamahala ng kalidad bilang isang tao na nagbibigay inspirasyon sa pamamagitan ng naaangkop na paraan. Sapat na kakayahan upang maimpluwensyahan ng isang grupo ng mga individual na maging handang tagasunod sa pamamagitan ng layunin ng organisasyon. Ang mga susi ng matagumpay na pamumuno sa pamamahala ng kalidad: ang una, atensyon sa pamamagitan ng paningin. Ikalawa, kahulugan sa pamamagitan ng komunikasyon. Ikatlo, pagtitiwala sa pamamagitan ng pagpoposisyon. At ikaapat, ang pagtitiwala sa pamamagitan ng paggalang. Ang mga katangian na ito ng mga pinuno sa pamamahala ng kalidad ay sila ang magkakaroon ng agenda at walang kapantay na pag-aalaga sa mga resulta. Isang kasanayan sa komunikasyon, sila ay mahuhulaan at ipaalam ang kanilang mga posisyon na kanilang magkaroon ng positibong pagpapahalaga sa sarili at isang pangako na ilabas ang pinakamahusay nitong sarili. Ang poses self-awareness ay ang kakayahan ng isang tao na maunawaan at tanggapin ang kanyang sarili kasama ng kanyang mga damdamin, pangangailangan at mga layunin. Ito ay naglalarawan ng pagiging malinaw at may kaalaman sa sarili. Halimbawa, ang isang tao na may poses self-awareness ay maaring maunawaan kung bakit siya nagiging masalungat o masigla sa ilalim ng iba't ibang sitwasyon. Maaring dahil ito ay nagtuturo sa kanya kung paano siya makipag-ugnayan ng mas mabisa sa ibang tao dahil alam niya ang kanyang sariling damdamin at pangangailangan. Ang poses self-awareness ay nagbibigay daan sa isang tao upang mapabuti ang relasyon sa sarili at sa ibang tao. Ang Garner credibility ay tumutukoy sa kalidad ng pagkakaroon ng tiwala at paggalang ng iba sa isang tao. Ito ay mahalagang katangian ng mga epektibong leader at nakakamit ito sa pamamagitan ng mga konsistenteng aksyon at pag-uugali na nagpapakita ng integridad, katapatan at kahusayan. Ang mga leader na may ganitong katangian ay nakabubuo ng malakas na relasyon sa kanilang mga kasapi, stakeholder at mga customer na nagdudulot ng mas malaking tiwala, pagkakaisa at pakikilahok. Ang focus on relationship building ay nangangahulugang pagbibigay ng kahalagahan at pansin sa pagpapatatag ng ugnayan o relasyon sa pagitan ng mga tao. Ito ay naglalaman ng pag-unawa, pagtanggap at pagkatrabaho sa iba't ibang aspeto ng pakikipag-ugnayan upang mapalakas ang koneksyon at tiwala sa isa't isa. Halimbawa, ang pagtataguyod ng focus on relationship building sa trabaho ay maaring mangahulugan ng pagkakaroon ng open communication, pagbibigay ng feedback, at pagkatrabaho na magkasama sa pagresolba ng mga issue. Sa personal na buhay, ito ay maaring nangangahulugang paglalaan ng oras at pansin sa mga mahal sa buhay, pagpapakita ng suporta at pag-aalaga sa emosyonal na pangangailangan ng bawat isa. Have bias for action. Pagpabor sa mabilisang aksyon kaysa sa hindi pagkilos. Ito yung tendency na gawin agad yung isang bagay o aksyon na hindi na need ng malalim pang understanding kasi alam nyo na as a team na mag-work yung idea na to. Hindi na rin kailangan na mag-spend pa ng mahabang oras kasi ang leader na may bias for action ay gusto ang madalihang desisyon. And kapag yung isang leader at kasama ang mga miyembro nito, makikita at nararamdaman ito. Nakikita mo kung paano yung way ng pakikipag-ugnayan nila. At ang isang leader na nagiging bias for action, naiimpluwensyahan ang kanyang mga miyembro na gayahin ito. Kasi sila yung mga leader na mabilis umaksyon at may instinct decision. Exhibit humility. Ang humility o ang pagpapakumbaba ay hindi palaging pagiging mahina. Kung ikaw ay isang miyembro ng grupo, mayroon kang courage na umamin o sabihin sa leader mo na hindi mo alam o may bagay kang hindi nag-iintindihan. And as a leader naman, ang pagkakaroon ng humility ay pagiging open sa opinion
and idea ng mga katim niya. At hindi palaging mataas yung tingin sa kanya porket siya yung leader. Pagiging humble kumbaga. And ang leader na may humility ay isa ding pag-a-appreciate o pag-a-acknowledge sa mga kontribusyon ng membro niya. And mas maagaan yung workplace if alam mo na yung leader nyo ay mapagkumbaba sa mga member ng team niya. Empower the team. Ito naman ang pag-express o pagpaparamdam ng leaders na valid ka palagi as a member ng team. Mas nagkakaroon ng confidence yung mga member na at nai-inspire na magtrabaho ng maayos. At dito rin nagkakaroon ng opportunity na mag-grow as a team at hindi isang tao lang palagi yung mag-grow. Kasi kapag alam mo yung leader nyo ay isang empowering leaders, hindi matatakot yung mga membro ng team na mag-share ng opinion nila. And yung idea nila is maaring maganda yung contribution sa team. Stay authentic. Bilang isang namumuno sa isang organisasyon o grupo, kinakailangan na totoo at tunay ka sa sarili mo para makita ng mga pinamumunuan mo na maganda ang iyong layunin at intensyon at nang makita nila na hindi ka nagpapanggap bilang ibang tao. Present yourself as constant and consistent. Dahil ikaw ang namumuno, kailangan na ipakita mo na malalapitan ka ng mga pinamumunuan mo at bukas ka sa pakikipagkomunikasyon o usap tungkol sa mga problema na kinahaharap nila mula noon hanggang sa kasalukuyan at sa hinaharap. Become a role model for followers. Bilang isang namumuno, kinakailangan na umakto ka sa ayos dahil ikaw ang tinitingala at sinusundan ng iyong pinamumunuan. Kinakailangan na maging magandang ehemplo ka sa kanila para ikaw ang kanilang susundan. Be fully present. Ito ay isa sa katangian na namumuno na komplikado dahil hindi lamang sa pumumuno na ikot ang kanilang trabaho at may iba pa silang pinagtutuunan ng atensyon. Pero bilang isang namumuno, kinakailangan na sila ay nagbibigay pa din ng buong atensyon sa kanilang pinamumunuan para maging maayos ang takbo ng kanilang trabaho. Ano ang leadership styles? Ito ay may malaking parte sa operation management. Dahil sa pagiging leader, nagsisimula ang lahat ng pwedeng maging resulta ng mga gagawin at sa kung paanong paraan mapagtatagumpayan. Narito ang ilan sa madalas ma-encounter natin na leadership style. Una, transformational leadership. Nakapokus ito sa pagbibigay inspirasyon sa kanyang member upang magkaroon ng magandang performance. Ang kilalang tao na gumagamit ng ganitong klase ng leadership styles ay si Steve Jobs, kung saan nai-inspired niya ang kanyang mansasakupan dahil sa pagiging visionary leader niya. Sunod ay ang transactional leader. Ang transactional leadership ay isang strategy para maiwasan ng anumang aberya dahil ito ay nagkakaroon ng parusa kung sakaling magkamali ka. O kaya naman, kung gagalingan mo ay magkakaroon ka ng bonus. Halimbawa, isa kang atleta at binigyan ka ng coach mo ng isang task. Kung matatapos mo to ay magkakaroon ka ng reward at kung hindi naman ay mapaparusahan ka. Leadership style in total quality settings. Ang demokratikong pamumuno ay isang epektibong diskarte sa TQM or Total Quality Management. Isang halimbawa ay ang tinatawag na participatory leadership. Anong participatory leadership? Ito ang pakipagtulungan ng isang leader sa kanyang member upang gumawa ng pagpipilian at ang lahat ng empleyado ay kasali. Bukas ito sa anumang suggestion upang mabuti ang proseso. Ang ganitong klase ng pamumuno ay nagsisilbing halimbawa sa pagpapakita ng kahalagahan ng bawat isang empleyado dahil binibigyan ng pagkakataon ang lahat upang malutas ang issue. Understand the process of change. Ang isang leader ay kailangan mas maintindihan may proseso ang pagbabago ng mangyayari at magsisimula ito sa preparasyon. Kailangan maganda sa pagbabago sa pamamagitan ng pag-alam sa kung anong patok
o uso. O kaya naman ang issue sa organisasyon. Ang mga leader ay kailangan bumuo ng isang malinaw na pananaw para sa nais na pagbabago, magtakda ng layunin at gumawa ng planos para sa pagpapatupad ng pagbabago. Sa bahaging ito ay nangangailangan ng pagsusuri sa mga pagkukunan at maaaring mangyayari. Pangalawa, implementasyon o pagpapatupad. Pagpapatupad ng mga nakaplanong pagsasaayos. Ang komunikasyon, pagsasanay at ang aktwal na pagpapatupad ng mga bagong pamamaraan o sistema ay maaring lahat ay bahagi ng yugtong ito. Sa buong yugtong ito, kritikal na pangasiwaan ng anumang pagtutol o panatiliing may kaalaman ng lahat. Pangatlo, follow-through. Kasama sa proseso ang regular na pagsusuri ng proyekto ng pagbabago, pagsasama-sama at pagpatibay ng mga bagong kasanayan, at gayon din ang pagpabuti na may pagtuon sa pagsasama ng mga bagong kasanayan sa kultura ng organisasyon, pagpapatibay ng gawi, pagbabago ng mga patakaran, at pagkilala sa mga nagawa. The world is changing fast, and business has to constantly evolve to keep up. Organizations are always looking for new ways of doing business, new products, new inventions. It's an important part of almost any successful business strategy. Even with all advantages, change requires some cares of implement. One important factor often neglected is the need of leaders to coach their teams through times of change. Great leaders understand that people need support and guidance so they can adapt. The nature of change is disruption, and when people feel the change is something that happened to them rather than something they're helping to create, they become defensive and fearful. It's important to bring people on board and let them know they continue to have a valuable role. The best leader channel their confidence to encourage and lift up those around them, because they know this is an effective way to grow an organizations together. Values the strengths of those around them. Good leaders work with individuals to show them how they benefits and why they matters to organization. Mentor leadership is the art of leading a team through effective mentorships of its member. It's also a tried and trusted method for developing the best leaders of tomorrow. Mentoring is something that can be done successfully by anybody in position of experience.